Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa itong tropical storm na may international name na Maliksi. At yung latest location po natin kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan yung sentro ng nasabing bagyo sa 1,060 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Patuloy ang paggalaw nito pahilaga or northward sa bilis sa 10 kilometers per hour. Kaninang madaling araw, yung sentro ng nasabing bagyo ay naglandfall na or tumama sa southern coast ng mainland China. So inaasahan natin na sa mga susunod na oras, patuloy yung paggalaw ng nasabing bagyo, generally northeastward, then eastward. So within these hours, inaasahan natin na dahil may interaction na ang bagyo sa lupa ng mainland China, ay posible itong humina bilang isang tropical depression or maging isang low pressure area bago lumabas ng Taiwan Strait. So itong Taiwan Strait, ito yung body of water between mainland China at itong bansa ng Taiwan. So hindi rin natin tinatanggal yung posibilidad na pumasok itong weather disturbance na ito bilang isang tropical depression or low pressure area starting tomorrow evening hanggang sa Monday. Since inasan nga natin ang posibleng muling paglandfall nito sa bahagi o itong western coast ng Taiwan area. At base naman sa ating latest analysis, walang magiging direktang epekto itong nasabing bagyo sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Less likely rin ang pag-enhance o yung paghatak nito ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat. And speaking of hanging habagat, sa kasalukuyan, hindi pa rin ito nakaka-apekto sa ating bansa. Offshore yung hanging habagat. So sa kasalukuyan, itong easterlies pa rin o yung hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko ang dominant weather system na iiral sa ating bansa. Sa kasalukuyan, nakaka-apekto ito sa eastern sections ng southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kaya for the next 24 hours, makakaranas pa rin tayo ng mainit at maalinsangang panahon sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng ating kapuluan. Asahan pa rin natin yung mga tsansa ng biglaan at panandali ang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. At para sa buwan ng Hunyo, ito ang ating inaasahang magiging climatological tracks para sa mga bagyong ito. So, 1 or 2 tropical cyclones ang posibleng pumasok or mamuo ng ating sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility for the month of June. So in general, dalawang tracks po o yung nakikita nating characteristics ng mga bagyo para sa buwan na ito. Una, itong ating non-landfalling tracks, makikita natin sa diagram na ito. Itong mga tracks numbered 1 and 2, ito yung mga bagyo na usually pumapasok ng ating PAR, bahagyang lumalapit na ating kalupaan before recurving papalayo sa ating bansa patungo dito sa area ng Taiwan or sa Japan. Pangalawa, yung ating mga landfalling tracks, ito yung mga bagyo na direktang tumatama sa eastern sections ng southern Luzon or eastern Visayas at magtra-traverse ito or babaybayin ang malaking bahagi ng southern Luzon, Visayas area bago mag-emerge or lumabas ng West Philippine Sea patungo sa area ng Vietnam or Hong Kong. At ito naman ang magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon. Generally, fair weather conditions pa rin ating inaasahan sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng Luzon, maliban na lamang sa mga tsansa ng late afternoon or evening ng mga thunderstorms. Maximum temperature forecast natin para sa lawang ngayong araw, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. 36 degrees naman dito sa Tuguegarao at 26 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila, posibleng umabot ngayong araw ng 35 degrees Celsius. 32 degrees naman dito sa bahagi ng Tagaytay at 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Para naman sa mga areas ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, magpapatuloy rin itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga tsansa ng isolated rain showers o yung mga pulu-pulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng thunderstorms. Dito sa area ng Mindanao, ngayong madaling araw pa lamang, nakapagtala na tayo ng mga light to moderate with occasional heavy rains sa malaking bahagi ng Mindanao. More in particular, itong eastern section ng Mindanao, ngayong madaling araw pa lamang nakakaranas na tayo ng mga pag-ulan. Panandalian lamang yung mga pag-ulan na ito, so possibly later in the day, mas magiging maaliwalas ng ating panahon sa nabanggit na lugar. Ngunit pagsapit muli ng late afternoon to evening, asahan muli natin yung mga tsansa
ng malalakas na buhos ng ulan na dulot ng thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius at 32 degrees naman dito sa area ng Puerto Princesa. Maximum temperature forecast para sa Iloilo ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 33 degrees naman dito sa area ng Cebu at 32 degrees Celsius sa bahagi ng Tacloban. Maximum temperature forecast ngayong araw sa Cagayan de Oro, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 33 degrees naman dito sa area ng Davao at 34 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. At sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At iba yung pag-ingat pa rin pero sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, asan pa rin natin ang mga tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, for the next 3 days dito sa malaking bahagi ng Luzon, sa mga areas yan ng Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon. Asan pa rin para natin yung mga tsansa ng usual na afternoon na rain showers or thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila for the next 3 days, posibleng umabot ng 35 degrees Celsius. 27 degrees naman dito sa Baguio City at 34 degrees Celsius sa Legazpi City. Dito naman sa area ng Visaya, sa mga lugar ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, magpapatuloy pa rin yung generally fair weather conditions for the next 3 days, maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Metro Cebu sa susunod na 3 araw, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. 33 degrees naman dito sa area ng Iloilo City at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Tacloban City. Sa bahagi naman ng Mindanao, sa mga areas ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City, for the next 3 days, magpapatuloy rin itong mainit at maalinsangang panahon, generally fair weather conditions. Asan pa rin natin yung mga tsansa ng pamumuon ng thunderstorm clouds pagsapit ng tanghali na nagbabagsak ng panandalian at malalakas na buhos ng ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Maximum temperature forecast para sa Metro Davao sa susunod na 3 araw, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. 33 degrees naman dito sa area ng Cagayan de Oro City at 35 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga City. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 5:26 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 6:22 ng hapon. At para sa dagdag impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan naman pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nag-uulat.